Grabe si VP Sara Duterte, talagang harap-harapan niya. Sinabi niya kay Senador Amy Marcos na yung kapatid mo ang nagdala sa tatay ko doon sa ICC, ikaw ang mag-uwi sa tatay ko sa Davao. Harap-harapan po ito mga kababayan yung sinabi ni VP Sara Duterte doon sa talumpati niya sa Malaysia. Ngayong araw po ito, harap-harapan po talaga na yung kapatid mo ang nagdala ng tatay ko doon sa dahig, ikaw ang mag-uwi sa tatay ko doon sa Davao. Grabe po mga kababayan. Pakinggan po natin dito yung mga pahayag ni Sara Duterte sa araw ng kalayaan doon sa Malaysia. Pakinggan po natin. At dito maririnig nyo po talagang harap-harapan niya. Talagang harap-harapan niya sinabi kay Senador Amy Marcos. At syempre, inimbita ko si Senator Amy Marcos kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Di ba? Ako ba din nagatot sa iyahan dito? Dili man. Di ba? O, di iyahan igsuon man, di ikaw ang magbalik ana dito sa mga sa Davao. Oh. Kaya dala-dala ko yan siya lagi, kahit saan ako pumunta. Kasi alam nyo, bakit? Kahit saan din ako pumunta, lahat ng Pilipino nagsasabi, iuwi mo sa akin. Sinasabihan ako, kahit nung bata sa kampanya namin sa Manila, maliit na bata, na pagbaba ko sa stage, mukha siya mga 8-9 years old, sabi niya sa akin, ibalik mo si Tatay Digong. Ha? Bakit ako? Ikaw! Diba? Kaya dala-dala ko yan siya. Kahit saan. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Alam nyo, sa totoo lang, dahil wala kaming sponsor sa aming pagkain, kanina si Senator Amy at ako, nag-uusap kami o paano yung libre sa dinner sa mga bisita natin. Sabi niya, wala nang problema, fish head curry lang naman yan, ako na magbabayad yan. Tapos sabi niya sa akin, iba na yon kapag wagyu na ang usapan. Ganyan po, KKB po kami, pero pasalamat kami dahil nandito sila para sa inyo. Hindi po mangampanya, pero magsasabi po sila kung ano po ang kalagayan ng ating bansa. Naramdaman ko po yung init ng inyong pag-welcome ba, yung init ng inyong pagtanggap sa amin dito. Maraming salamat. Noon po kinakanta yung You Raise Me Up. Ito po ay alam nating lahat kanta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At lagi ko po yung naririnig. Sa sasakyan niya, sa bahay niya, pinapatugtog niya yan. At alam niyo po, kanina, medyo na-touch ako sa kanta. Dahil naalala ko siya. At syempre, malayo siya sa ating lahat. At alam niyo, naalala ko din siya sa mga turo niya sa akin kanina. Dahil medyo syempre na ano yung damdamin ko sa kanta, pero naalala ko, lagi, sinasabi niya sa akin noong ako ay lumalaki, bawal umiyak. Mag-isip ka lang ng solusyon, always forward, bawal umiyak. Ito, hindi ako nagpaalam kay Kitty, pero sabihin ko na sa inyo, nung isang beses na magkasama kami sa pagbisita doon sa loob ng ICC Detention Unit, sinasabihan ko na yan sila lahat bago pumasok, huwag kayo umiyak doon sa loob, huwag kayo umiyak, kasi magagalit yan. Huwag kayo umiyak. Ilang beses yan. Isang beses, kasama ko si Kitty, hindi nakapagpigil. Kasi siya naman ay malapit talaga kay Pangulong Duterte. In fact, hanggang ngayon, pag merong pagkakataon, ay tumatabi pa din sa tulog si Kitty sa aming tatay. So umiyak. Gumanon na ako sa kanya. Tapos, nakita siya. Siyempre, nakita siya kasi gumaganyan doon eh. Tapos, pinagalitan. Sinabihan siya, your tears won't help. So sabi ko, ganon siya. Ganon po talaga siya. Kapag matatag tayo, maganda ang ekonomiya. At kapag maganda ang ekonomiya, may kabuhayan at hanap buhay ang mga Pilipino. Isang maisog na pagbati sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa Pilipinas at patuloy na naninindigan sa kabila ng panganib na dala nito. Katulad ninyong mga overseas Filipino workers. Matapang ninyong hinaharap ang mga panganib at hirap sa ibang bansa
para lang mabigyan ninyo ng komportableng buhay ang inyong mga pamilya sa Pilipinas. Kami po ay nagpapasalamat sa patuloy ninyo na suporta sa ating bayan at sa pag-aalaga ninyo sa inyong mga pamilya na nandun sa ating bayan. Ang inyong mga sakripisyo at tapang ay nagsasalamin sa lalim ng inyong pagmamahal sa inyong pamilya. At dito rin natin nakikita ang inyong malasakit para sa Pilipinas. Ang ating pangarap ay lumaya sa kahirapan at maging matatag ang bansa. Kapag matatag tayo, maganda ang ekonomiya. At kapag maganda ang ekonomiya, may kabuhayan at hanap buhay ang mga Pilipino. Posibleng hindi na kailangan maging OFW. Sa ating pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, tandaan natin ang mga sakripisyo ng ating mga bayani na dahil sa kanilang pagmamahal sa Pilipinas ay walang takot, na itinaya ang kanilang buhay at lumaban. Paalala rin ang araw na ito na ang kalayaan ay makakamtan lamang natin kung tayo ay tunay na nagkakaisa. Dahil sa ating pagkakaisa ay nagkakaroon tayo ng lakas, ng determinasyon, ng tapang, ng kaisog. Gayunpaman, sa ating pagkakaisa ay nalalantad ang mga interes na salungat sa interes ng mga Pilipino. Nabubunyag ang tunay na kulay at nalalantad ang kanilang pagbabalat kayo. Gamit ang dahas at hiram na kapangyarihan ay papahirapan nila tayo. Ang dinaranas ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay konkretong halimbawa nito. Alam niyo po, meron na po akong mga nakilala sa iba't ibang bansa dahil sa trabaho ko, mga dayuhan, dahil sa trabaho ko bilang isang Vice President at dating Education Minister. At sa mga nakausap ko, lahat sila nagsabi, it is unthinkable for a government to surrender its citizen to a foreign power. Yan ang eksaktong sinabi sa akin ng isa sa mga nakausap ko. Tapos, lingo-lingo siya, pero sa Pilipinas, napakadali na ibigay ninyo ang inyong former head of state. Kaya ako man ay, kahit hindi anak, kahit sabihin na lang natin, karaniwang mamamayan, nahihiya ako sa ginawa natin sa ating dating Pangulo. At syempre, inimbita ko si Senator Amy Marcos kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Diba? Ako ba din nagatod sa iyahan dito? Dili man? Diba? O, di iyahang igsuon man, di ikaw ang magbalik ana dito sa mga sa Davao. Kaya dala-dala ko yan siya lagi, kahit saan ako pumunta. Kasi alam nyo, bakit? Kahit saan din ako pumunta, lahat ng Pilipino nagsasabi, iuwi mo sa akin. Sinasabihan ako, kahit nung bata sa kampanya namin sa Manila, maliit na bata, na pagbaba ko sa stage, mukha siyang mga 8-9 years old, sabi niya sa akin, ibalik mo si Tatay Digong. Ha? Bakit ako? Ikaw! Diba? Kaya dala-dala ko yan siya. Kahit saan. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Tapos pagbabayarin ko pa yan ng fish head curry mamaya. Tulad kay Pangulong Duterte, dahil sa kanyang patuloy na pagmamahal at malasakit sa ating bayan, ay itinuring siyang kalaban ng mga taong lasing sa kapangyarihan. Patunay din ito ng ating karanasan na nagpapakita na ang pagmamalasakit at paglilingkod sa bayan ay banta sa interes ng iilan lamang. To them, we are a hindrance, an obstruction to the path of their personal ambition, an enemy they must eliminate to clear their way. Napanood nyo ba yung speech ni Senator Amy doon sa Senado?
Yun po ang kabuuhan ng explanation ng sinasabi ko. Hindi ko po napanood, pero panoorin nyo. Marami ang nagsabi sa akin na naipaliwanag niya ng maayos kung ano ba yung nangyayari sa impeachment na ginagawa. The attacks are cowardly, yet openly disingenuous and arrogant. Absence of basic human decency and respect for the rule of law. Typical of people drunk in power. Pero nananatili tayong nakatayo dahil ang ipinaglalaban natin ay tama at totoo. We remain strong, steadfast, and grounded in truth, integrity, and faith in the hand of God that will move in ways we cannot comprehend at this point. Justice bends to the truth, and we are ever more resolute in our fight for the Philippines. At naniniwala akong may papanalo natin ang laban na ito dahil laban natin itong lahat. May papanalo natin ito sa kabila ng mga banta, pananakot, pagmamalabis at bangis. Tandaan natin na walang silbi ang anumang hadlang sa nagkakaisang mamamayan. Narinig yung sabi ni VP Sara Duterte, grabe, di ba? Grabe, prangkahan po talaga. Prangkahan po yung sinabi niya kay Senador Amy Marcos, ang dami pang nakakarinig. Kaya pala sinasama-sama palagi dahil si Senador Amy Marcos pala ang gusto ni VP Sara Duterte na mag-uwi sa kanyang tatay doon sa Davao. Si Senador Amy Marcos dahil kapatid niya ang nagpadala doon sa dahig, siya ang magdala o magbalik kay Pangulong Rodrigo Duterte o mag-uwi doon sa Davao o dito sa Pilipinas. Grabe, grabe katapang ni VP Sara Duterte at sinabi niya rin dito, mananalo po sila. Lalaban po sila ni VP Sara Duterte at mananalo po dyan sa laban niya sa impeachment dahil sigurado po siya na hindi siya matatalo. Alam po niya kasi na wala siyang ginawang masama. Puro lang po gawa-gawa yung bintang yung mga sinampa sa kanya ng mga kaso dyan sa impeachment. Puro lang yung bintang kaya kampante po si VP Sara Duterte na ipapanalo po niya ang laban. Kaya laban niya, laban din po ng mamamayan. Anong masasabi niyo dito mga kababayan na talagang harap-harapan na po sinabi ni VP Sara Duterte mismo sa harapan ni Senador Amy Marcos doon pa sa Malaysia. Ano naman kaya masasabi ni Claire Castro dito na talagang sinabi ni VP Sara Duterte na kapatid mo ang nagdala kay tatay ko doon sa Netherlands, ikaw ang mag-uwi sa tatay ko sa Davao. I-comment na po mga kababayan.